Dahil sa patuloy na masamang panahon, halos 140 barangay mula sa 14 na bayan at lungsod dito sa Bulacan ang lubog pa rin sa baha. At ngayon nga po mga kapuso, dito tayo sa bayan ng Kalumpit, sa barangay Sapang Bayan, kung saan ay maraming lugar pa rin po ang lubog sa baha. Kabilang na nga po itong barangay Sapang Bayan. At dito nga po ay nakikita ho natin kung gaano yung epekto nitong patuloy na pag-ulan at siyempre minsan sinasabayan pa ng high tide. Ayan. Yun hong karamihan sa mga nakausap po natin dito, sabi ho nitong si Kapitan, ay mas pinili nila na manatili sa kanilang mga bahay. So mas marami ho yung nananatili dito sa barangay Sapang Bayan kahit po mataas ang tubig dahil ayaw ho nilang iwanan yung kanilang mga gamit. Pero yung nakikita ho natin dito, yung iba ho hanggang dito sa leeg, yung tubig. Si Kuya, ang taas po niya ay 5'9". Pero hanggang ayan po ang taas ng tubig sa kanya. 5'9" po siya. So isipin po ninyo, kung medyo maliit-liit kayo, talagang lampas ho sa ulo nyo yung tubig. Kaya yung iba ho dito, kung papasok sila sa trabaho, ay nakasakay ho sa bangka. Yung iba naman na kayang lakarin, nilalakad na ho lang nila at bit-bit yung kanilang mga gamit, yung sapatos, ayan. So kahit pa paano ho, apektado ho yung hanap buhay ng marami nating mga kababayan. Siyempre, apektado din ho yung klase ng mga bata. At kanina kausap po natin tinanong natin itong si Kapitan, sabi ho niya, mas marami po yung nandito kaysa sa mga pumunta sa mga evacuation center. Dito bangka ho yung pangunahing ginagamit ng marami nating mga kababayan para makalabas at makauwi sa kanilang mga tahanan kung sila may mga kailangan gawin. Halimbawa, papasok sa trabaho, may mga kailangan bilhin, may mga kailangan ayusin, bangka ho ang pangunahin nilang sinasakyan. Kung hindi naman, naglalakad na lamang po sila, di ba? At siyempre maghapon ho, at talagang sabi nga, 1 linggo na mataas po yung tubig dito, kaya talagang babad na babad ho sa tubig yung mga kababayan natin dito. Si nanay nga, nakausap ko kanina, sabi niya, hindi na siya umuwi sa lugar nila, bagamat taga rito siya sa barangay kasi mataas daw yung tubig sa kanila. Pero babad na babad din naman siya. Hindi naman din ho siya natutuyo dito dahil kailangan niya umalalay dito sa mga nagbabangka. At ayon nga po dito kay Sapang Bayan Barangay Chairman Arson Lucas Gutierrez, ang tubig po dito ay pinaghalong ulan, high tide, tubig na bumaba mula sa Pampanga at Nueva Ecija. At siyempre, pagpapakawala po ng tubig sa Bustos Dam na siyang dahilan ng pagbaha sa barangay. Taon-taon naman daw po problema ito sa lugar. Sa totoo lang po, hindi rin ho ito ang unang pagkakataon. Ilang beses na rin po ako nakapunta rito at nag-cover. At talagang taon-taon nga naman po kapag sumasapit ng tag-ulan, ganito ho ang sitwasyon ng ating mga kababayan dito. At umaasa na lamang sila na isang araw ay matapos na yung kanilang mga ganitong mga problema pag sumasapit ang tag-ulan. Dahil yun nga po, sabi nga ho nung mga kausap natin dito, yung iba pinili ho nila na maglagay ng second floor. Gaya nito nakikita nyo, ayan. Naglagay ho sila ng second floor sa kanilang mga bahay. Dahil pagka umuulan, yung babaho nito ay hindi na nila nagagamit dahil pinapasok na ho ng tubig. So yan po ang sitwasyon at nagbabanta na naman ang pagbuhos ng ulan. Mula po rito sa barangay Sapang Bayan sa Kalumpit, Bulacan, balik po tayo sa studio.